Sinibak na sa pwesto ang 17 kolektor ng Bureau of Customs. Umaasa si Commissioner Rufy Biazon na wala nang magpapadrino para sa mga ito. Nakatutok si Maki Pulido. Isang matunog na usap-usapan sa Bureau of Customs ang Happy Friday. Biyernes daw kasi ang hatian ng padulas na mula sa mga nagpapalusot ng kargamento. Ang padulas iaabot na sa mga empleyado. Narinig na raw ni Customs Commissioner Rufy Biazon ang usap-usapang ito pero di pa niya nasasaksihan at walang ebidensya. Matagal na nating naririnig yan, and ako nakaobserbahan ko, life goes on and ordinary course of business every day, Monday to Friday. I don't see extra happiness during Friday. Ito ay isang bagay na siyempre pinapa-look out din natin sa ating mga tauhan, no? Ang lagayan naman daw sa customs ramdam sa halos lahat ng sulok. Pero isa sa mga dapat bantayan ang mga kolektor. Sila kasi ang frontline. Nasa kontrol ng kolektor ang paniningil ng tamang buwis at paglabas ng mga kargamento. Ang 17 kolektor, 17 hari kung tawagin. Pero simula Lunes, sibak na sila sa pwesto. Let me just remind everyone that changing faces, changing heads is just a small component of true customs reform. Marami pang aspeto ang customs reform. Hindi pa malinaw kung iririgudon sila o kung tuluyang papalitan ng ibang kolektor. Sabi ni Biazon, sana raw wala nang maimpluwensyang papadrino sa mga masisibak sa pwesto. Pagpapadrino ng mga maimpluwensya at kilalang personalidad ang isang problemang nabanggit ni Deputy Commissioner Danny Lim kaya mas nahihirapan silang magtrabaho. May mga politiko raw, kahit media, pero ayaw niyang magbanggit ng mga pangalan. Kung minsan, pag may huli, may tatawag, may magre-request, pakiusap, na parang mahirap talaga dahil you will do a balancing act, sabi ko nga. Kung minsan, pag may mga hindi ka na pagbibigyan, siyempre sasama ang loob ng mga yan. At kung minsan yung kwentong lalabas, iba na, baligtad na. Ikaw na ngayon yung may kalokohang ginagawa. Sa ulat ng The Manila Times, pinangalanan sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at Speaker Belmonte na pumapadrino raw sa customs. Si Ochoa raw ang protektor ni Deputy Commissioner Peter Manzano, si Belmonte naman umano ng kapatid na si Ricardo na isa sa mga sibak na kolektor. Kinumpirma ng Malacanang na inirekomenda ni Ochoa si Manzano sa customs pero wala raw itong kinalaman sa mga transaksyon sa ahensya. There is no truth to that. I spoke to the ES this morning and the ES did say, sabi niya, yes, it is true that I was the one who recommended Attorney Manzano to the position while it was open, but that is it. Sa isang text message, sinabi ni Belmonte na sa 34 na taon daw na pagtatrabaho ng kanyang kapatid sa customs, malinis daw ang record nito. Hindi raw nito kailangan ng backer at hindi rin niya ito ginawa para sa kapatid kailanman. Sabi naman ni Ricardo, higit 3 dekada na raw siyang empleyado ng customs at hindi raw niya ginamit ang impluensya ng kapatid para makaupo sa pwesto. 34 years na po ako dito sa Bureau. Hindi ho ako inappoint ni Speaker Belmonte rito sa Bureau. Pero kung kayang sibakin ni Biazon ang mga kolektor, ang mga deputy commissioner di niya makakanti dahil kapwa niya presidential appointee ang mga ito. Walang balak magsumite ng courtesy resignation sina Horacio Swansing at June Reyes, pero wala raw silang magagawa kung paalisin sila sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang nagsumite ng courtesy resignation sina Lim at Tanyada, pero wala pang balita kung tatanggapin o tatanggihan ito ng palasyo. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.